Tuloy natin ipaglaban kung ano yung karapatan at kung ano naman yung nararapat dito sa gobyerno ng Pilipinas kasi talagang wala na eh. Formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual. Tapos ngayon biglang bumilis, sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, biglang bumilis. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Yung mainstream, pag-usapan natin yung mainstream din yan, maya-maya. Yung mainstream ho, iilan na lang ang totoong nagpapahayag ng balita. Compromise po yung mga yan. Kita naman natin bahagi po sila nung propaganda machinery. Alright, what's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Pasok! Kami natatakot sa katotohanan. Boses ng mga kayon, maganda yung talakayan natin ngayon ha. Stay tuned lang mga kayon. Joe Malone TV. Saglit lang tong intro natin. Timpla ka muna ng kape. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita. Walang kinakampihan, sumasalamin. Daming nangyari ngayon, no? Tangina nila. Muna naman yung pinaggagawa nila. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yo! Sinasabi ko sa inyo, syempre magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Today November 22, araw ng Sabado, syempre dito sa Pilipinas. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, pati na rin yung mga OFW, pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, hapon o gabi. Attendance check tayo dyan mga kayo. Paki-comment naman dyan sa baba yung exact location ninyo. Alam nyo na yan kung ano dyan. Tapos paki-double check na rin kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. At paki-click yung bell icon. Tapos paset sa all. Kasi hindi ako lalabas sa home feed nyo. Pagbukas nyo ng YouTube mo, whether gamit mo PC, laptop o cellphone, hindi ako lumalabas doon sa home feeds. Kasi nga, yung recommendation sa atin ay medyo nawala dahil ang tagal natin hindi nag-upload. So, yun. Kaya paki-click yung bell icon. Tapos paki-like and share din yung video natin na to. Share nyo sa Facebook. Copy nyo lang yung link para umayos yung recommendation natin. Patuloy natin ipaglaban kung ano yung karapatan at kung ano naman yung nararapat dito sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi talagang wala na eh. Ligaw na tayo. Wala na. Kung ano na pinaggagawa nila. Kaya talagang, Diyos ko, ewan ko ba. Ngayon, bigla. Papakita ko sa inyo kung paano na sila natataranta. Nagpa-panic mode na sila. Siyempre, di naman nila sasabihin yan. Ano bali, di ba? Pero ang totoo niyan, medyo natataranta na sila at kung ano na naman issue yung binobrot up nila nang mapatakpan. Ang huling latest na issue na ginawa ni Senator Amy, hindi na sayang ang boto ko. Sayang, hindi pumasok si Gringo eh, di ba? Maraming salamat sa pagkikinig. Paki-double check mga kayon itong backup channel natin dahil alam ng mga viewers ko na talagang pagka DDS vlogger ka, malaki ang chances mo na ma-take down yung channel mo. So, backup channel natin, When Tito Talks. We're talking about anything under the sun dyan sa channel na yan. Pagka mahilig ka sa pagkain, nabori ka sa political dahil parang wala nang nangyayari, Tito ng ina mo, Tito Jom, food vlog naman yan. At marami pa akong ilalabas na mga channel
Kung gusto nyo backup sa politika kay Tatay Digong at sa Pilipinas, yung backup na isa, solid Duterte update. Siyempre, dapat may backup. Mahirap na. Yung backup mo, kailangan may backup. Yung backup ng backup mo, kailangan may backup din yun. Yung backup ng backup ng backup, kailangan may backup din yan. Ganun sila trumabaho. Hindi malinis. Kumbaga sa basketball, okay lang yung pisikalan. Parte yon ng basketball. 'Di ba? Pero yung personalan, Ganun din sa amin, mga vlogger o mga content creator, no? Kung galing lang sa galing, walang problema. Kung pisikalan lang, walang walang problema. Pero yung mga takedown ng mga page channel, yan ang maruming laban. Ang tawag doon, dirty ice cream. Papasukin na natin yung idol nila. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. Dapat pala pinas-forward ko, no? Tagal magsalita. Kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Biglang kilos. At nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. At asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Yun na sinasabi. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Saldico, aarestuhin na. Kikilos na yung mga kapulisan. Aarestuhin na at pati yung 17 na individual. Sino kaya yun, no? Ay, nako, Diyos ko. Pero, ewan ko ba? Hindi ko alam kung matutuwa ako just in time. Ayan na naman. Di ba? Meron na naman mga ganyan. Okay na di ba? Ang ganda na ng siniwalat o testimony ni Senator Amy. Tapos ngayon, biglang bumilis. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, biglang bumilis. Para silang miyembro ng Bilis Kilos sa Maynila. Di ba? Ang bibilis kumilos. Oy! Gising na po ang mga taong bayan. Mulat na po. Kulang na sa tulog dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang lagay, parang ginagago nyo pa rin kami. Para bagang hindi namin alam na yung mga biglang kilos nyo, walang dahilan. Diba? Manta ka lang. Diba? Napaka-ironic. Biglang, after nung previous na speech ni Senator Amy doon sa INC Peace Rally, biglang, eto na, meron na. May warrant of arrest na kagad. Ganun kabilis. Ganun. Pwede pala yun. Diba? Pwede pala yung ganun kabilis. O papasukin natin si Vic. Si Atty. Vic Rodriguez. Ang mga legitimate dissenters na kagaya ko, biglang may sisigaw, destabilizer, destabilization. Pero pagka drug addiction, tahimik na po sila. Pagka massive corruption, tahimik na po sila. Pagka massive looting of public funds, tahimik na po sila. So patuloy din ho kayong manindigan, katulad po ng mga kagaya kung may social media channel. Yung mainstream, pag-usapan natin yung mainstream din yan, maya-maya. Yung mainstream ho, iilan na lang ang totoong nagpapahayag ng balita.
Compromise po yung mga yan. Kita naman natin bahagi po sila nung propaganda machinery ng Marcos Jr. administration. Tuloy na po tayo, drug addiction at corruption. Yan. Yung drug addiction, seryoso po yan. Gaya po ng aking nasabi, ito po'y brain disorder. Neurological po yan. May tama po sa pag-iisip yung mga drug dependents or drug addict. Ano po ang kinalaman nito sa krisis na kinakaharap ng ating bansa? Mantakin po ninyo yung issue lamang ng flood control funds anomaly at itong illegal, immoral, invalid, criminal at unconstitutional 2025 national budget kung saan ito ang simulat katapusan ng korupsyon. Pero pinirmahan ni Bongbong Marcos matapos daw niyang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina. Kaya po tayo nasasadlak ngayon sa pinakamalaking kontrobersiya patungkol sa korupsyon na pumalaon di ba? Sa ating kasaysayan at bumabagabag sa bawat Pilipino sapagkat hanggang ngayon marami pa rin lubog ang paa sa tubig baha. O hindi man po lubog hanggang tuhod sa tubig baha. Lubog ang bahay. Anong sakit na at 52 billion. 52 billion. Galing lang daw po ito sa district ng engineering district ng Bulacan. 52 billion. Imaginein ho ninyo. 52 billion 52 billion sa Bulacan lamang na sinasabi ni Saldico ay kanyang i-deliver bilang bahagi ng korupsyon na nagmumula po dyan sa flood control funds. 52 billion. Grabe yun. Sinungaling pa raw ho si Yusek Robert Bernardo dahil nakaw na ho yung 52 billion doon sa salaysay ni Robert Bernardo, tinira pa yung kalahati, ang diniklara lamang ay 26 billion. Ganun po kakakapal ang mukha ng mga ito. Nakaw na, ninakaw pa no? Yung Yusek Robert Bernardo, taga Bulacan ho yan yung mga kababayan natin sa Bulacan. Alam naman ninyo, taga Bulacan ho yan, pero tingnan ninyo yung ginawa niya sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Wala po niyang habas na inubos ang pondo para sa flood control at wala po siyang pakialam sa mga kapwa niya, Bulakenyo, malubog kayo riyan, magkasakit kayo riyan, at kung ano-ano pa, masirang hanap buhay nyo, ang kasangkapan, magkalubog-lubog kayo sa utang, basta siya, paldo ang bulsa, bilyong-bilyong piso, galing sa nakaw na yaman. No? Paldo Malinaw po doon sa sinabi ni Saldico, na yung kanya pong 52 billion, galing po exclusively from the Bulacan Flood Control Projects. At malinaw din po dyan, sinabi niya tahasan 25 billion pesos. 25 billion pesos ay kanyang dineliver directly, diretso sa Pangulong Bongbong Marcos. Yun grabe, 25 billion Pagano kaya karami yun, no? I'm sorry, hindi kasi ako nakakahawak ng hindi pa kasi ako nakakahawak ng 1 milyon yung billion pa kaya, puta, baka mamaya hindi ko na kayang hawakan yun. 100 billion pesos na insertion. Grabe, At hindi pa ho iyon kasali doon sa mga insertion ng Bulacan. No? So yung ating pong problema ngayon bilang mga Pilipino, bilang isang bansa, nahaharap po sa talagang matinding krisis sa integridad, krisis sa liderato, krisis pagdating po sa ating tiwala sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Imagine ho nyo, a few weeks back, meron po tayong live. Ang ating pamagat doon ay tarangkahan. Nasa tarangkahan na ng Malacanang nung unang binanggit ni Yusek Robert Bernardo at hindi po natin tinigilan ito. Bakit? Sapagkat doon, kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo. Nung binanggit doon sa affidavit ng Yusek Robert Bernardo na yung Yusek Praigib Ulaybar ay may sweetheart deal, whether figuratively or literally, hindi po natin alam. May sweetheart deal si Yusek Praigib Ulaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Nandyan po yan sa file natin sa history. Grabe. Grabe nang Question natin yan, bakit hindi ipinatatawag yung Yusek Praigib Ulaybar ng DepEd na naka-corner, naka-sweetheart deal with Mina Pangandaman natin DBM 2.85 billion pesos. Agad-agad, naaprubahan ito, agad-agad, na-release ang pondo, may SARO, yung Special Allotment Release Order. At nagbigay rin ng testimonya itong si Robert Bernardo na 15% ang hiningi ng Praigib Ulaybar.
na nagkakahalaga ng 500 million. Fast forward today, sunod-sunod na pong nagbabagsakan yung kanilang mga haligi. Hindi po haligi ng pamahalaan, haligi ng korupsyon. Yun. Daming nag-submit ng kanilang resignation at pati yung Yusek Adrian Bersamin na tinuturo din na katandem. Kung may Batman at Robin, merong Trigib at Adrian Bersamin. Kung may Batman and Robin, may Fantastic Four, meron ng ano dyan, Avengers dyan. Yan po ay nagbitaw at nagbitiw, nag-file ng kanilang resignation. Isa na nagre-resign eh. Pero ni Secretary Manny Bonoan, mamamayang Pilipino, patuloy tayong mga lampag. Hindi porke ikay nag-file ng iyong retirement o resignation, ikaw Lusot. ay absuelto na. Si Manny Bonoan, hindi pinatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Manny Bonoan ay hindi man lang pinatawag at kinasuhan ng budol na ICI. At ang pinakabalala, si Manny Bonoan nakalabas na po ng bansa. Ayun! Tapos ang usapan. Ang gagawing skema, style, para kay strategy, dating DBM Secretary Amina Pangandaman? Ganyan din ba ang estilo nung DepEd Undersecretary Trigib Olivar kung saan meron siyang sweetheart deal with former DBM Secretary Mina Pangandaman? Grabe no, nagliliparan sa ibang bansa. Sa bagay, sa dami ng pera siguro nila, kaya siguro nilang umalis kahit ngayon. Kaya nilang mag-book kahit business class, regular class, o kahit anong class card pa yan. Di ba? Sa dami ng pera na nakulimbat nila, nanakaw nila, allegedly, malamang sa malamang, makakalipad yan kung saan nila gusto at kung kailan nila gusto, kayang-kaya nilang gawin. Ganyan din ba ang gagawing storya o estilo o eskema ni Yusek Adrian Bersamin? Ang balita ho sa Malacanang, may mga kasama pa hong assistant secretary level itong si Adrian Bersamin. Malaki ho yung allocation ng assistant secretary na kasabwat ng Adrian Bersamin. Binubulang ho natin yung mga dokumento, humihingi lamang po tayo para maipakita natin sa inyo kung sino itong mga ASEC na kasabwat ni Adrian Bersamin. Di ko na po babanggitin yung executive secretary na si Lucas Bersamin. Hindi ho dahil siya ay absuelto, kundi po out of kortesiya dahil dyan din po ako nanggaling sa tanggapang yan. Bigay ko po sa ibang magkokomentaryo yung aspetong yan. So para wala pong masabi. So yun nga po, tagos na po sa tarangkahan ng Malacanang itong level ng korupsyon. Tagusan in fact, nasa loob na ng Malacanang ang korupsyon. Tahasan at direktang itinuro na si Bongbong Marcos na may 100 billion pesos insertion as per Congressman Saldico. At nag-deliver siya, nakita na panood naman ho nating lahat yun, nag-deliver po si Saldico base sa kanyang pahayag ng 25 billion pesos sa palasyo. Grabe, di ba? Grabe naman. Kung mga nakaraan sa labas ng palasyo ng Malacanang, yung issue, flood control sa mga DE sa Bulacan, sa mga kung saan-saan lugar, ngayon nandito na sa loob ng Malacanang. Ando doon na, direktang tahasan ng ini-involve ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Sila yan sa kanila galing yan, hindi sa atin. Di ba? Sa kanila galing mismo. Putang. Parang wala na akong maituturo sa lahat sa lahat ng mga nakaupo ngayon na hindi nangurap. Well, sa bagay, sabi nga ni Tatay Tigong, ang korupsyon ay nandiyan dyan, hindi mo na may aalis yan, bagkos siguro mabawasan. Siguro yun na lang talaga ipagdadasal natin. So yung prayers natin, nag-a-adjust din yan di ba? Kung ang prayer natin, sana matapos na ang korupsyon sa Pilipinas, medyo i-adjust mo na onte. So dapat ang prayer natin ay sana males o umonti. Di ba? Huwag naman kayo masyadong gahaman. Puta, pati yung prayer namin, nag-a-adjust sa inyo tayo na, di ba? Grabe naman, unti lang. Huwag masyado. Huwag greedy. Sa bagay, pagka pera ang usapan, iilan na lang talaga yung matatag ang loob at pananampalataya na hindi yan mauuwi sa kasakiman. Lalo na pagka pera yung involved. Hindi ko alam, kinakain ba nila yung pera? Puta na.
Diba, masarap mamasyal, oo. Masarap gumastos, oo. Masarap mag-shopping, oo. Masarap bumili ng mga cellphone na latest. Masarap yung buhay. Masarap mag-ibang bansa, puntahan kung saan-saan. Pero sana wala kayong nakagrabyadong ibang tao. At sana yung pera nyo lang talaga, hindi yung pera ng bayan. Kasi grabe naman eh. Di ba? Grabe naman kasi talaga yung pagnanakaw na ginagawa namin. Parang wala na kayong gustong itira. Tayo na. Hindi. Ang daming naghihirap po. Grabe naman. Mga kayo na, kailangan natin manindigan. Kailangan natin, tayuan. Tindigan, tayuan, pakialaman, i-voice out natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. Kasi kung hindi natin gagawin to, ikaw, ako, yung mga nagpo-post sa Facebook, wala, hindi tayo papansinin ng gobyerno. Kung ngayon nga, hindi tayo pinapansin. How much more kung wala silang nakikita, wala silang naririnig. Wala pa, hindi na tayo papasin. Ini-snub lang tayo. Ang tingin sa atin, basher lang. Na 1, 2 linggo, 3 linggo, maximum of 1 month, makakalimutan din natin sila. Hindi na natin sila may bas, tatama rin tayo, etc. Diba? Ganun kalupit. Kaya nga ano sinasabi? Lakihan natin yung lamang sa botohan sa 2028 national election para hindi nila kayang dayain. Kasi pagka medyo dikit ang laban, pag tumira ng 2 points yan, baka gawing 3 points, biglang lumamang. Kaya dapat, malaki yung lamang, kahit anong 3 points, 4 points nila dyan, hindi nila malalamangan at malayo yung agwat. Kumbaga, tampakan mo ng 1 linggo. Kumbaga sa salitang kanto, tampakan mo sa mga 1 linggo. Para hindi makahabol. Diba? Si VP Inday Sara magiging presidente natin sa 2028. Ano yung nilalabas nila ngayon? Atty. Claire Castro, nagsumite na ng resignation. Ano putang inan to? Isa-isa na nagre-resign ng puta. Di ba? Ano mayroon? Para ligtas? Hindi. Pwede naman. Sa gobyerno natin ngayon, malamang ligtas talaga yan. Di ba? Tapos ano pa yung nachichismis na magkakaroon ng reset? Tapos si Ramon ang pa yung itatayo, yung magiging presidente, di ba? Grabe Grabe yung mga naiisip nila. Imahinasyon. Hindi man nakalagay sa saligang batas sa Philippine Constitution 1987, di ba? Guni-guni no? Pero kaya nilang gawin yan. Maniwala kayo, di ba? Pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun lang din yan. Lahat yan applicable sa kanya-kanyang sitwasyon at buhay. Pero kung mapapansin nyo mga kayo, no, bago tayo pumunta rito kay Prof. Malo, grabe yung nangyayari sa Pilipinas. Nakakahiya na nga, lagi ko nga sinasabi dito. Nakakahiya nang sabihin sa ibang bansa, sa mga foreign sa mga karatig bansa natin, hey, I'm a Filipino. Sabi, doon sa sa puro kurakot na bansa. Nagtagalog no? Diba? Yung mga atleta, I'm sure, even yung mga personality, yung mga artista na nangingialam na rin sa, bakit hindi? Sa flood control. Yung mga nananahimik na ayaw na makialam sa gobyerno, sa politiko, putya, nangingialam, nagpo-post. Bakit hindi? Pera nila yan Pera natin yan Taxpayer din yung mga yan Kaya talagang, ang laki pa ng mga binabayad ng tax. So, ang sakit nun Ang laki ng binabayad mo sa tax, tapos wala ka nakikita ang pagbabago, wala proyekto sa Pilipinas. Ahasang ka, harap-harapan kang ninakawan. Papasukin natin, Prof. Malu. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Ako kay BFF. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At noon ang mga panahon,
nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, yes, hindi pampalengke. Kasi hindi ako na BFF. Kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang pinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako. Ako hindi maka Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. yes, Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang result niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Di ba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo yung sagot niya. yes, Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. yes. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Basag. Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? Ako, tinawag na ako propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y pinabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Wick Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na, wala mo ako sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example na. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Babaksak. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, tapos a program, what is happening. Kaya attack dog nga eh. Reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa iyo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Galing. Naman po dahil
ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sang total ng lahat naging presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, manumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya. Magaling to. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Ay, bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging umula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga, ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ang Malacanang. Yes. So, di ba? Bago tayo bumalik kay Atty. Vic, baka doon na tayo sa kabila. Grabe, basag na basag. Etong si Atty. Claire kay Malu. Iba yung standard ni Malu, iba yung iba yung neurons ni Prof. Malu. Grabe. Alam mong hindi nag-iisip kasi natural na niyang binabanggit yung mga words. Alam niya yung sinasabi niya. And shout out kay Prof. Malu. Grabe, ang galing. Ang galing. Ang galing ng neurons mo. Grabe. Diba? Basag na basag si Atty. Claire doon. Kaya ayun, napasumitin ng resignation. Hindi ko alam po yan yung dahilan. Nakinig pa sa iyo ng Malacanang na alisin na nila si Claire Castro dahil hindi naman na talaga na ipagtatanggol yung parang sarili, laging sinisisi ang mga Duterte, nasa dahig na. Pinagbabayaran na nga kung tutuusin yung kung ano man yun, diba? Pero sila, sige pa rin ng sisi. Yung flood control, sinisisi noong 2016. DPWH, diba? Grabe. Yung sunog ng sinaing, sinisi kay Duterte. Diba mga kayon? Doon nakakapag-isip tayo na, putya, logically wise, no? Bakit lahat ang bato kay Duterte? Ganun ba sila kadesperado? Ganun ba sila kahinang nilalang na kung bakit kailangan nilang ibato lahat ng sisi kay Duterte? Ano sabi ni Senator Peter Cayetano? Di ba? Kung ayaw nyo kay BP Inday Sara, talunan nyo na lang sa 2028. Ayun kung kaya nyo. Palibasa kasi alam din nila na hindi nila kaya. Na nagmamagaling lang sila. Kaya talagang dadaanan nila sa maruming laban. Sa dirty yan. Di ba? Sa dirty ice cream. Doon nila kukunin. February. Malamang sa malamang yan. Meron namang magpapasa na impeachment. Tingnan natin. Marami tayong pag-uusapan. Marami tayong talakayan dito sa issue ng bayan ating pag-usapan. Kaya kung ako sa inyo, mag-subscribe na kayo at marami pa tayong i-upload. Paki-double check kung nakasubscribe na. Kung hindi pa, paki-subscribe. Maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan ating pag-usapan.